And we're back again with a new and exciting episode of Rainbow Portal Podcast. So, tambagan natin dun. Ayos. Di bale, okay lang yan. Okay lang yan. Yes. Siguro kasi kailangan nating bilisan para ma-open na natin tong exciting episode na to. Tama ba? Tama. Ang ganda ng pag-uusapan natin ngayon, di ba? Oo, totoo. Nilook forward ko nga talaga tong episode na to. And alam ko sa mga previous episodes natin, na-mention na natin na nanood tayo ng Barbie nung time na showing siya dito sa atin. Ay, oo nga pala. Oo, ang ganda ng Barbie. Sobrang dami mong mapupulot dun sa movie na yun. And I think yun yung sobrang bagay sa topic natin. Totoo. And every woman from different walks of life can relate to that movie. I highly agree na lahat tayo, kahit anong edad, mapabata, mapamatanda, nakaka-relate talaga sa movie na yon. Tama. Pero hindi naman to movie review. Hindi naman movie review yung gagawin namin, guys. Kaya huwag kayong mag-alala. Kaya lang namin nasabi yung Barbie is because this episode focuses on our transition from girlhood to entering womanhood. Tama. Big word yung womanhood. Alam mo yung audio dun sa TikTok? I love being a woman. Oo, Diba? yes. Lagi ko yung naririnig. So, dapat with emotions. Ulitin mo with emotions. Ay, bakit ako? Ikaw naman. Ano? yung naririnig natin madalas sa TikTok, diba? Oh, I love being a woman. Parang kulang pa. Wag mo na akong inuuto. Well, anyways, baka siguro madami din naman yung nagtataka. Ano ba yung girlhood? Ano nga ba yung girlhood, guys? Ako, in my own terms, girlhood is yung period or age kung baga na nade-develop pa lang yung social skills natin, yung way na makitungo tayo sa iba. Well, tinagalog ko lang yung social skills. But yung time na ang focus lang naman natin sa buhay is maglaro, kumain, mag-enjoy kasama yung mga friends, classmates, and yung mga simpleng stuff lang na ginagawa natin nung bata pa tayo. Parang yun yung girlhood for me. Ang hirap i-define ng girlhood sa isang word lang. Kasi nabasa ko sa isang site kanina lang na depende sa tao, depende sa babae or sa girl na yun kung ano yung definition nila ng girlhood. Para sa akin, ito yung kung paano ka magna-navigate sa bagong feelings mo as a girl. Paano mo ina-navigate yung role mo sa buong mundo as a girl. Kung paano mo i-handle na magkakaroon ka ng menstrual cycle, kung paano mo i-handle yung sexuality mo or yung makikipagkaibigan sa ibang tao, or kung paano mo i-handle yung anxiety mo bilang isang babae. Kasi meron ng social construct, diba, for girls na kailangan naglalaro ka ng Barbie, kailangan favorite color mo pink, kailangan kapag babae ka, prim and proper, ganon. So I think girlhood is just really about finding who you are in this place or in this world. Wow! Big words! Ang lalim nun. Pero I agree, siguro talagang nagkakaiba yung cultural context ng girlhood. Depende kung nasan ka talaga and paano yung experience na naranasan mo during that time. Ang lawak kasi talaga ng pwede mong masabi about girlhood eh. Pero kung sasabihin mo lang yung literal na definition, ito lang yung girlhood, yung state of being a girl nung bata ka. Yun lang talaga. Pero kung bibigyan mo talaga ng meaning, sobrang lawak. And iba-iba ng experience. Yeah. Yung mga kababaihan sa girlhood period nila, 'di ba? Yeah, tsaka it's the state of having the innocence. Yun. Or being naive. Being naive in this, in this era. Yung innocent ka pa lang as a girl, bilang batang babae. Yung wala ka pang mali siya sa mga bagay-bagay. Yung Totoo. ganun. Kasi parang first hand mo parang na-experience. Ano bang, para sa'yo ba, paano mo na-experience? Ako, tingin ko yung pinaka malinaw na memory para sa akin talaga nung girlhood. Kasi feeling ko, madedescribe ko yung sarili ko bilang girly pop nung mga panahon yun. So, yung stereotypical Barbie na naglalaro ng laruan. Stereotypical Barbie. Ng luto-lutuan. Makikipaglaro sa mga kapitbahay mo, yung ganon. Mahilig maglaro sa mga playhouse na nasa mall. Siguro kasi yung mindset or yung
mga naaalala ko nung time na yon is puro paglalaro. And parang late ko lang din na-realize na natatandaan ko kaya yung time na huli kong hinawakan at nilaro yung mga laruan noong bata ako. Kasi na-realize ko hindi ko na matandaan kung kailan ko siya huling ginamit. And hindi ko na-realize na yun na pala yung time na huli ko siyang gagamitin as I grow old. As a growing woman. Oh, wow! Woman. Woman, Ano diba? ba hype mo? Woman ka na ba? No comment. Ako, ako a weird Barbie. Weird Barbie. Meron kasi akong Barbie na, ginupit-gupit ko rin yung buhok, tsaka, kinulay-kulayan yung damit, gano'n. So, meron akong weird Barbie. Yung experience ko bilang isang inosenteng bata, hindi ako katulad mo na girly pop. Ako yung mas nag-lean ako sa mga panglalaking mga laruan. Parang ayoko dati ng pink, pero gusto ko ng pink at the same time. So, ang complicated, diba? Gusto ko yung pink natural. Pero nung parang naging conception sa paligid ko na, ay wow, yung pink pang babae. Ay wow, bakit ka naka-pink? Pang weak yan, gano'n. Ba't ka naka-pink, gano'n? Parang may, prejudice sa pink na color. So, as a child, sa girl, parang, okay, ayoko na nga mag-pink kasi ayaw nila ng pink. Nawalan ako ng favorite color. Sabi ko na lang, kahit anong color yung favorite ko. Hanggang ngayon actually, ayoko pa rin ng pink ngayon. Tapos, yung mga nilalaro ko, mga basketball, figurines, Scrabble. I appreciate Barbie dolls. Pero hindi ko siya nagustuhan. Parang Gets hindi mo yun ba? yung cup of tea mo that time. Oo. Pero may Barbie ako. Kasi laging binibigay sa akin Barbie. Napaisip nga ako kasi porket babae ako, bigay nyo na sa akin Barbie. Ayoko ng Barbie. Yun yung dahilan ba't ko ginupit-gupit si Barbie. Kaya ka may weird Barbie. Ano ba yung mga favorite cartoons mo naman that time? Winnie the Pooh. Hala, Mickey Mouse. same. Oo, Winnie the Aka Pooh. SpongeBob. Yeah, pero yung pinaka talaga top 1 ko is Winnie the Pooh. Ang dami kong Winnie the Pooh na teddy bear na. Lagi ko daw pinipili si Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. May pillow din ako ni Winnie the Pooh. May pajama ako ni Winnie the Pooh. Nung uso pa nung time natin yung mga DVD na nakalagay sa black na lalagyan, tapos yung tinitinda sa mga like isang ganun kahaba yung nakolekta ko ng Tom and Jerry. Wow! Tom and Jerry! Tom and Jerry. Syempre, Barbie movies, hindi mawawala kasi girly pop nga ako. And Winnie the Pooh din. Nanonood ako ng Winnie the Pooh that time. So, yun yung childhood ko sa mga cartoons. Ako din. May mga CD ganun. Ang dami kong CD. Cartoons, Barbie, movies, pambatang movies. Mr. Bean. Pero hindi na kasi uso yung mga DVD ngayon no? Oo, Stream na lang tayo sa digital website. na. Digital Oo. na lahat. Pero ang saya kasi nung feeling na nagko-collect ka dati ng mga ganon. Tumanda kasi tayo, doon natin na-realize yung message ng mga films ng Barbie movies. Oo. Ba? Nung bata ako, pinapanood ko lang yung Barbie without thoughts Oo. Like, pinapanood ko lang siya for the sake of it. Kasi appealing sa mata. Kasi cartoons. Pero ngayon, if papanoodin mo siya ulit during this age, parang marirealize mo na it empowers people, especially young girls. Maganda naman yung mga mga message ng mga movies. May isa pa akong question, Ace. Pero if hindi pa alam ng mga nakikinig sa atin, pareho po kami only child ni Ace. Ay, oo nga. So, I have this question na during your girlhood, may time ba na parang naging possessive ka, hindi lang sa toys, pero sa mga kalaro mo, ganyan, parang nag-throw ka ba ng tantrums kapag parang hindi ka napagbibigyan? Ano ka ba dati as a little girl? Sabi ko nga, hindi ako mareklamo na bata, diba? Tahimik lang ako, tsaka nagawa ko yung dapat ko gawin. Boring ako as a child sorry na. Pero ayun, hindi ako possessive. Hindi ako nagtatampo. Pero syempre, nafe-feel ko naman yung negative emotions dati. Pero kung paano ko i-handle yun, hindi ko siya mini-make big of a deal. Ganun ako nung bata ako. Hindi ako possessive sa laruan or sa mga kalaro ko. Happy-go-lucky lang ako nun.
Siguro yung isa sa disadvantage kapag only child ka is most of the time mag-isa ka kasi. Most of the time, parang ikaw yung kailangang mag-figure out ng mga gagawin mo. Dapat alam mo kung paano mag-enjoy na maglaro kahit mag-isa ka lang. Totoo. Hindi ako yung tipo na nilalabas ko through actions yung kapag nagsiselos ako, ganyan. Kasi may mga times din talaga na, gaya ng sinabi mo, feeling mo boring ka. Feeling ko din boring ako. Yung mga feeling ko na, hala, baka iniiwan ako ng mga kalaro kasi baka since ang hilig ko lang na maglaro is mga laruan, luto-lutuan, Barbie dolls, hindi ako magaling sa text, sa pogs. Yung mga larong pangkalye ba? So, parang feeling ko, since hindi ko kaya yung mga ganong bagay, kaya iniiwan nila ako. Pero hindi ko pinapakita yung through actions. Parang umiyak na lang ako mag-isa pagtalikod nila. Wow! Pagtalikod nila. Pero ganon, may ganong moment. Pero never ko din nilabas yung ganong action. Hala, nagsiselos ako, aawain kita, hindi na tayo bate. Or yung nagdadamot ako sa laruan ko. Hindi din naman ako ganong tipo ng bata during that time. Parang gano'n lang, may sense of natakot lang na mag-isa during that age. Ewan ko nung bata kasi ako, parang unnatural lang sa akin na makisama sa mga kalaro ko. Kasi nagte-text ako nun, tsaka nagpo-pogs. Tapos naglalaro din kami ng, basta yung mga pang-kalyeng lang. Yung mga piko, patintero. Oo, ganun. Colors, Mickey Mouse, Clubhouse. Alam mo ba yun? Oo nga, yung Mickey Mouse. Dr. Quack-Quack. Palaka. Ano ba yun? Bilog-bilugan. Oo. Favorite ko yun dati. Ayun, sobrang natural lang sa akin. Kahit only child ako. Natural lang sa akin makipag-friends. Baka naturally extroverted ako. Joke lang. Mahihain pa rin naman ako. Pero, ang hirap lang as an only child kasi kailangan ko lagi, I need to always put myself out there to have a sense of belonging. Yung feeling ko, nung bata ko, ginawa ko yun unconsciously kasi ayoko mapag-isa. Pero I agree and I think all the only child out there agree. Basta parang meron lang talaga na ganong moment in life na since young girl ka tapos isa ka lang, parang hanapin mo nga talaga kung saan ba ako dapat? Where do I belong? Kaya ang hirap kapag nag-change na yung era. Nag-change na yung phase. Kasi lumalaki tayo, nag-grow tayo. So nawawala yung dati ko na kasanayan, nag-iiba. And then you start all over again, make some new friends, and then in that process, you also gain new personalities, tsaka new experiences. I think that's what makes you a girl. Dami ko sinasabi, no? Pero totoo, I highly agree na hindi mo kasi siya kayang i-encapsulate sa isang word yung lahat na experiences mo from girlhood. Kasi, siya, ang dynamic niya. Hindi lang sa physical na pangyayari na yung naglalaro ka lang and then nagta-transition ka na to na since nagiging teen ka na. May mga bagay na hindi ka na dapat gawin during this age kasi nagta-transition ka na maging teenager. Medyo kailangan mo nang maging malumanay sa mga ginagawa mo, sa words mo. And yung changes sa physical aspect when puberty hits you is really a big deal for all of the women out there. As in, grabe yung transition nitong time na to. Naalala ko nung bata, siguro 11 years old, gano'n. Basta nasa ganong age. Yung mga friends ko kasi, nagsisimula na sila mag-ayos ng sarili nila. Tapos ako, tumingin ako sa salamin, sabi ng tita ko, ay wow, nagiging conscious ka na, gano'n. Tapos nung time na yun, di ko alam yung word na conscious. Bakit ako magiging conscious? What's that word for? Tapos napaisip ako, kailangan ko ba maging conscious? Ayun ba yung ibig sabihin na kapag nag-aayos ka tsaka tumitingin sa salamin? How do I differ from different girls that actually dress up and put makeup on? Do I have to be like them? Ang dami kong tanong yung time na yun. Kasi, importante ba maging conscious? Kailangan ko ba makisama dun sa social construct na kapag babae ka, nagme-makeup ka? Yung time na yun, ayoko talaga. Like,
Alam mo yung face na magre-rebelde ka kasi ayaw mo matulad sa iba. Gusto mo maging different. Kasi Kaya the more ayaw mo na nagme-makeup. nagpapaalala sila ng mga dapat mong gawin, the more na gusto mo kasing wag sumunod. May ganong feeling Ganun eh. kasi. Naalala ko lang nung sinabi mo yung experiences. Ako naman, pagkatapos nung phase na paglalaro ng mga laruan, nung siguro dumating na yung mga elementary pa, tapos na yung elementary, dun, hindi ko alam if tama ba na i-label ko na siya as pressure. Pero lahat ng mga kasamahan, nakakasama kong classmate, meron na silang menstrual cycle, nagsusuot na sila ng mga baby bra, lahat ng transition na from a little girl to being a teenage girl, doon na nangyayari sa time na yun. So parang sabi ko, bakit parang sa akin hindi pa dumadating yung transition na yun? Na parang lahat ng mga nasa paligid ko ganun yung pinag-uusapan, pero hindi ako makasali sa pinag-uusapan nila kasi hindi ko pa naman siya nararanasan. Parang how do I fit in if I don't have any experience on the topic that they are talking about? Parang ganon. So nung time na parang medyo, hindi naman masasabing late bloomer, pero hindi ko kasi sila kasabayan sa ganung transition of being a teenage girl. So, nung dumating na din sa akin yung time na yun, nagkaroon na rin ako ng menstrual cycle, kailangan ko na magsuot ng mga ganitong damit, kasi nagbabago na yung physical aspect ko. Parang natuwa pa ako. Natuwa pa ako that time, parang yes, buti na may ganito na ako. Hindi ko na nafe-feel na abnormal ako, na kaya ko nang sumali sa kanila, tapos sasabihin ko, tingnan mo nga yung likod ko, meron ba? Tapos pabulong pa yon. Di ba parang lahat ng babae na elementary girls, nung time na yon, kapag ganun yung edad mo, bubulong ka sa isang kaibigan mo na babae din, tapos sasabihin mo, tingnan mo nga yung likod ko. Meron ba? Yung mga ganung simpleng Tapos may intindihan na natin agad yun. Kapag sinabi, tignan mo yung likod ko. Gets na agad. Alam mo agad eh. O tapos, may reason ka na para hindi sumali sa PE. Oo. Lalo na kapag masakit na talaga yung cramps. Pero hindi sumasakit yung puson ko. Madalang. Yan ang sana all. Hoy, na-experience ko yun na napadala pa ako sa clinic. Dahil sa sakit ng puson? Oo. As in, parang may klase tayo noon during grade 7. Tapos, gardening ata. Basta nandun tayo sa may likod ng kindergarten nung nandun pa siya. Tapos, hindi ko talaga kayang magtanim. So, ayun. Dinala na lang sa clinic. Hot compress and all. Grabe naman yung cramps mo. Pero kung i-look back mo yun, yung mga panahon na yun, hanggang sa nag-transition ka na 15, 16, 17, at nandito ka na sa age na to, ang daming changes lagi sa katawan natin. Pero ito pa din tayo, like, kaya pa rin nating i-overcome lahat ng bagay na yun. Ano yung hiling mo sana na sinabi sa'yo when you're growing as a child, as a woman, no, as a girl, experiencing girlhood? Sana sinabi sa akin na mas nakakatanda sa akin. Oo. Parang ganon. Oo, parang ganon. I think sana sinabi nila sa akin na mahirap maging babae. Yan din sasabihin ko, actually. Yan din yung nasa isip ko. Okay, wala ka nang sagot. Ako na nauna. Wala na ako sagot. Hindi. Explain na lang natin kung bakit mahirap. Hindi naman sige. sa ayaw kasi nating maging babae, pero bilang isang babae, ang daming nangyayari. Hindi mo siya kayang i-explain na, ay, kasi ganito, babae ka lang, ito lang naman yung mga ginagawa, may nagluluto, mahilig ka sa mga damit. Yung surface level na knowledge ng kalalakihan sa babae, yung mga stereotypes nila sa atin na hindi nila naiintindihan na there's more to it, ang depth to understand how or what being a woman is, hindi siya kayang ma-explain into a simple sentence. Kasi ang daming
Hindi, for me lang naman to. Like, parang isa sa foundation din naman ng society natin is women. Kasi we can bear a child, we can be a career woman, we can do things na feeling na iba imposible pero nagagawa natin. We have capabilities and all of it, parang well-rounded siya, lahat ng mga nangyayaring yun, nagagawa pa rin natin siya. Kahit na ang hirap mabuhay bilang babae sa society na to. Do you get me? Tsaka parang ang daming bawal. Ang daming constraint bilang babae. Yung pinaka naalala ko lang kasi topic namin to sa lesson namin sa basta about anatomy. Tapos pinag-uusapan namin yung sexuality ng mga boys and girls, yung private parts gano'n. Tapos napunta sa topic ng tama ba yung term na contraception? Oo. Tama ba? So ayun, so yung mga contraception na option, contraceptives pala. Sorry. Contraceptives. Lahat ng options na yun, nag-cater lang for girls. Yes. Almost lahat. Yung pills, yung mga injectables, and then for a man, parang correct me na lang if I'm wrong. Oo, yun. Dalawa lang yung choices for them. Pero sa atin yung bagsak na, okay, ikaw ang mag-adjust. Parang tayo lagi nag-a-adjust, di ba? Hindi lang naman sa ganung way, pero kapag sa gawaing bahay, usually kapag mga traditional family, di ba? Yung mga girls yung nagluluto. Sila gumagawa ng gawaing bahay. Kasi yung mga lalaki lang yung nagtatrabaho. And happy ako na nawawala na yung ganung concept. Pero in hindsight, kasi bakit? Bakit naging ganun yung concept sa atin? Diba? Ang dami nating ginagawa for men. Saka ito din, isa pa sa parang branch to ng pagiging mahirap maging isang babae sa society. Kailangan during this age din natin na nasa 20s tayo, early 20s, ganyan. Parang dapat aware tayo sa health natin, especially yung mga yearly check-ups for our reproductive organs, na dapat aware tayo na may mga ganitong uri ng cancers, 'di ba? Breast cancer, cervical cancer, na kailangan alam natin how to prevent it. Kasi malaki ang percentage ng kababaihan na maaring maging vulnerable sa ganitong sakit, 'di ba? Kasi lagi ko rin naman yung nakikita sa mga news, ganyan, na ito dapat maging aware kayo na itong month na to is for awareness for this type of cancer or sickness. Tapos involved pa tungkol sa atin. Tapos kailangan mo pa yung i-figure out on your own kasi hindi din naman na i-explain agad hindi sa umpisa, pero hindi yun napapakilala sa atin agad na may mga ganitong situation or circumstance na pwedeng mangyari. Oo. Pero kapag tatanungin ka, if you were born again, would you choose to live as a man or a woman? Definitely, I will choose to be a woman again. Okay. Thank you for coming to my TED Talk. That's all. That's 1 minute. Hindi, kasi despite the challenges, the struggles, it's so much more to be a woman. Parang ito kasi yung bibigyan natin ng sariling meaning kung ano ba talaga yung essence ng pagiging isang babae. Kasi looking at our historical data and information, we can see na nagkaroon ng inequality pagdating sa gender roles and all. Like parang on the latter part na lang ng mga centuries, nagkaroon ng rights ang mga kababaihan sa mga bagay, 'di ba? Yung involvement nila sa politics, sa society, later on na lang yung dumating, 'di ba? So living right now in the 21st century, parang privilege din yun na sa mga nauna sa atin na mga kababaihan. Ganun. Kasi eto, feeling ko, collective experience to ng lahat ng mga kababaihan na we have this fear of walking alone, especially at night. Kasi, ewan ko, parang hindi pa din natin ma-overcome yung problem na to sa society natin na meron tayong afterthought na what if may mga sumunod sa atin masasamang tao, what if may gawin silang hindi maganda sa atin. Kaya hindi tayo makapaglakad ng malaya sa mga kalsada na hindi iniisip yung mga negative na maaaring mangyari sa atin. Na kailangan dapat lagi tayong
matapang. Kailangan ipakita natin na hindi tayo madaling alam mo yun, parang madaling kayanin, if that's the right term, for the lack of better term. Yung ganon. Isa yun sa mga struggles, pero gaya nga ng tanong mo kanina, gugustuhin ko pa din maging isang babae. Kasi there's so much more to it talaga. Ang daming layers na nadidiscover mo sa sarili mo. It's fun to know your capabilities, how to overcome adversities, ganyan. And it's fun to prove all of them wrong. True. Kasi ito din, isa din sa mga natutunan ko during my transition from girlhood to womanhood is the world will not always side with you, but you need to overcome adversities because you are a woman, not just a woman. Period. Na parang you need to make a name or place in this society kasi you're a woman. You can do all the things that you want to do because you can. You can. Become Barbie kasi Diba yung meron, yung ano nila, tagline nila, I can be. We can be anyone we want. Tama. Speaking of, ayan na, nagta-transition na nga tayo sa womanhood. Sino naman yung naging influence mo na mga kababaihan sa buhay mo? Ang lalim ng Tagalog ko ngayon. Siyempre, Agosto, buwan ng wika. Ano ba yan? Mahalin natin ang sariling wika. Pero, to answer your question, wala akong specific na woman na nag-influence sa life ko. Hindi siguro. Yung talagang pinaka nag-influence sa akin, obviously, yung nanay ko. Kasi galing ako sa kanya eh. Sa kanya ko rin natutunan halos lahat ng alam ko ngayon. Hindi ko actually alam kung paano sagutin yung tanong na to. Kasi nung bata ako, hindi ko kasi tinitignan yung gender kapag na-influence ako. Like, ang hirap alalahanin kung sino talaga nag-influence sa akin. Ikaw nga muna magsagot. For me, bago ko sagutin yung question, naalala ko lang ulit yung quote sa movie na Barbie. Hindi ko alam if ito yung direct or exact words. Parang sabi doon na, mothers stand still so our daughters can look back ba yun to see how far they have become. Nung una ko yung narinig sa sinahan, parang kailangan ko muna ng time para i-digest yung sinabi na yun. Kasi sabi ko, ang lalim. Hindi ko siya maintindihan. Bakit ganon? And then napaisip ako, totoo nga na nangyayari siya sa totoong buhay. Na lahat ng milestone na nangyayari sa atin, kahit nung mga bata tayo na umaakit sa stage, tatanggap ng award, sino ba yung kasama natin doon? Nung mga panahon na nadapa tayo, sino yung nag-aalo sa atin doon? Nung mga panahon na first time natin magbigkas ng words, kumain, yung lahat ng first time, masaktan, umiyak, sino ba yung kasama natin doon? So, parehas tayo ng sagot. For me, there are two women who had a great impact in my life, and that would be my mother and my grandmother. Kasi they basically raised me since I was fetus. So, feeling ko lahat din ng values na kailangan kong malaman sa kanila nang galing. Lahat ng realizations ko sa kanila din nang galing. Syempre, hindi naman perfect yung relationships. Hindi lang sa akin, for sure sa ibang tao din. It's a complex and dynamic relationship na may matututunan ka, may gagayahin ka na nagmula sa kanila. And yun yung huhubog sa'yo para ma-define mo kung sino ka as a woman. Kasi sila yung isa sa mga influensya na nandyan habang lumalaki ka. And minsan naisip ko din na ano kaya yung mga parang aspirations nila nung time na ganito din yung edad nila katulad ko. Nasa isip na nila na gusto na nilang siguro magkapamilya nung time na 20 years old na sila, or bumubuo na sila ng pamilya nung time na yon, o nag-aaral din ba sila katulad ko. Kasi 'di ba iba yung generation nila sa generation natin ngayon. Totoo. So parang yun lang din yung isa sa mga naging inspiration ko na okay, since iba-iba kami ng taon na pinanggalingan, iba-iba din yung gusto namin sa buhay, pero ang nagbubuklod, Tagalog talaga, ang nagbubuklod
Ang nagbubuklod sa amin bilang isang babae ay ang pagiging matatag sa lahat ng mga, sabihin ko sana unos, wag na, mga bagay na dumadating sa buhay natin. Sa mga life lessons na dumadating sa buhay natin. Yeah. May tanong ako. What is the definition of buklod? Wait! Nagbubuklot, nagjo-join, nag-unite, union. Tama ka dyan, buklod. Happy buwan ng wika, everyone. Pero they've become a big part of us. Sobra. Yun nga, parang may parte na sila sa atin. Hindi ko kasi ma-explain. Hindi ko ma-explain na may mga quality sila na gusto mong gayahin. May mga qualities sila na dun ka matututo na hindi mo gagayahin para maging ganito ka din yung hulma mo bilang tao. Malinaw ba yung pagkakasabi ko? Oo, malinaw. Malinaw pa sa malinaw. Yun, yung parang hindi mo kasi ma-explain agad eh. Parang girlhood lang yun. Sobrang complex kasi na relationship with them. Pero pakiramdam ko, maintindihan naman nila agad kahit hindi mo explain ng malinaw. Kasi hindi siya, gaya nga ng sabi ko kanina, yung relationship mo sa nanay mo, hindi siya love and hate lang. Binabawi ko na yung sinabi ko yun. Kasi complex nga siya. Nandun yung respect, yung adoration, and at the same time, nandun din minsan yung gigil. Aminin natin sa hindi, may gigil factor ka. And hindi ko na, madaming emotions na kayo na lang yung makakapagsabi nun sa relasyon nyo sa mga magulang nyo. You can put it into words. Totoo. To be honest. Pero at the end of the day, mahal mo sila. And parte sila ng, may parte sila sa'yo. Parang ganon. Tama! Kung paano ka. Period. As a person. Eto na, Ice. Ang huling katanungan sa episode na to. Ano ba ang mga bagay na gusto mong sabihin sa past mo tsaka sa future mo? Ay! Okay. Sa tingin ko, ang gusto kong sabihin sa past self ko, thank you and I'm sorry. Thank you in a sense na binuo mo ko kung sino ako ngayon. Sorry dahil may mga ginusto ka sa buhay na hindi man dumating sa paraan na gusto mo, pero natuto ka naman kung paano tumayo sa sarili mong paa. Next. That is for my past self. Ano naman nun? Kulang na lang background music eh. Okay, tapos sa future self ko naman. Wait lang, wag ka na maging emotional dyan. Baka umayak tayo niya. Hoy, hindi! Sa future self ko naman, mag-alaga ka ng aso. Itupadin mo na yung pangarap mo ngayon na mag-aalaga ka ng aso at pusa sa future. Kasi for sure, kaya mo na silang buhayin. Parang bigla ka naging animal lover, no? Oo. Dati ayaw niya sa aso eh. Tatakot siya. Natatakot. Pero ngayon may transition na. This is the character development ng year 2023. I fell in love with dogs and cats. And gustong-gusto ko na talaga mag-adopt, pero gusto ko muna maging super duper financially stable to be able to handle them so that I can meet all of their needs. Naks. Tama naman. Oo naman. Siguro yun lang yung nilook forward ko muna sa future. Ayoko na masyado mag-overthink na i-pursue mo na yung gustong-gusto mong gawin na magkaroon ng pets sa future. Kasi kapag nagawa ko na yan, kaya ko nang gawin lahat ng iba ko pang gusto. It will all follow. Ikaw naman, Ace. Ako? Huwag mo akong papaiyakin. Hindi, okay lang. Okay, gusto mong sabihin sa past self ko. Tawa ba yan o iyak? Iyak, charot. Hindi, ito na. Gusto mo sabihin sa past self ko, it's okay to be confused. It's okay to let go. May mga bagay na wala kang control sa nangyayari. Mga bagay na kailangan mo i-accept yung nangyayari. And I know, sobrang intindihin mong tao, and it's okay.
Okay lang din kahit naintindihan mo yung bagay na yun, tapos ayaw mong i-accept. Okay lang yan. Kaya mo yan. Lalaki kang mabuting tao sana. Sana. Hopeful. Sa future ko naman, there are more things to learn. Hindi ka mag-i-stay sa isang point in life. So, just walk on a flowery path. Just walk on a path that you know that will do you good. Yung mga sinabi ko, pwede rin to kahit kanino actually. Kaya, kung nag-resonate sa inyo, maybe take it. Take the unsolicited advice. Siguro pag narinig natin to after 5 years, 6 years, sana natupad natin yung message natin sa future self natin. Hopefully, manifesting. Manifest. So, Ice, Yes, to Ace. conclude this episode, ano ang masasabi mo? I feel lighthearted to look back on our early days as a Yeah. little girl, and then yung transition to teenage girl, and then the transition to being an adult girl. Not totally adult kasi we're still discovering and exploring things. Oo. Parang kinakapa pa natin since we're in our early 20s. But it's nice to have a little bit of this discussion. Parang, oo nga no, itong perspective na to, hindi ko pa siya nakanarinig. So, I will take this. Kasi I feel like it will help me a lot to navigate in the future. Na mag-enjoy lang, ganyan. Okay lang na ma-confuse, okay lang na magkamali. Kasi doon ka naman natututo. And it's fun being a woman. Tama. Para sa akin naman, sobrang lawak lang talaga ng pinag-uusapan natin ngayon. Actually, nung before natin to gawin, tong episode na to, wala talaga akong maisip na masabi. Kasi ano nung sasabihin mo sa girlhood, diba? Pero ayun, so ang dami kong takes, ang dami kong learnings sa'yo and sa sarili ko. Kasi it's fun. It's really fun and interesting to look back on our experiences as a girl. And ma-invoke mo lang talaga yung feelings na meron ka dati. Tapos, i-revisit mo ngayon. Tapos maiisip mo, oo nga pala, nangyari yun sa, oo nga pala, ganito na ako ngayon. Nag-iba na. Nag-transition na tayo. So, where can we listen to this episode, Ice? You can listen to this episode through YouTube and Anchor. Our YouTube channel is Rainbow Portal Podcast. And for Anchor, you can just search Rainbow Portal Podcast. Sana marami tayo natutunan today. Our dear listeners. Yay! My. Sige. Bye-bye. See you see you again next time. See you in our next episode. Bye-bye!